In today's video guys, ituturo natin paano mag-cut ng item sa loob ng isang figure. So ang sample natin rito is number 6. So in-upload natin yan. So gagamitin lang natin yung insert. Tapos i-click natin yung shrink. Kailangan kasi i-shrink mo yan sa apps. Dito kay Loclick Silhouette. So makikita nyo yan guys, itong number 6 merong bilog sa loob. So paano natin ikakat yung nasa loob na yung gamit si Loclick machine, kasi usually yung kinakat lang niya is nasa labas. Kung gagamitin natin dito si print and cut, ang ikakat lang ni machine dito once na na-print na natin is yung outside lang ng figure. So maiiwan po yung bilog niyan sa labas. So ang mangyayari po, magmamanual cutting kayo. So ang gagamitin natin dito is yung image matting. And dito kay image matting, meron siyang remove background. So i-click natin yung remove yung background niya. So tatanggalin niya lahat no nasa background. So ang matitira lang is yung yung mismong image yan. So yan na po yung remove background. So i-click niyo lang po yung button na yan, remove. It takes parang how many seconds. So hintayin niyo lang siya. Ayan, so nagpa-process siya. So medyo busy yan. Kasi nire-remove niya lahat ng color outside sa labas ng number. So yan, kitang-kita niyo po guys na tinanggal na niya. So ang makikita lang natin dito yung image is yung number. So i-click natin yung apply now. Yan, so na-apply na natin. Ang gagawin natin next is yung itong kasunod na to is yung print and cut. So lalagyan niya yan ng vector guide yan sa loob. Kung nakita niyo po nakalabas yung vector, pwede niyo siyang i-shrink, papasok yung vector. Kung gusto naman niyo po kung nasa loob naman yung vector niya, is i-click niyo yung expand. So dito sa guide natin is saktong-sakto lang po yung vector niya. So nakikita niyo po guys, may vector na rin po sa loob. So i-click niyo lang po itong apply na yan. So yan, so ready na yung natin image. Ang gagawin natin, gagawa tayo ng make, i-click lang natin yung make. Tapos kung hindi pa connected tong machine nyo, i-connect lang natin dun sa itong apps, itong si Loclick na Silhouette apps. Kung hindi pa siya connected, i-connect natin yan sa machine. It's either through wired or Bluetooth. Usually ginagamit ko rito yung Bluetooth connection. So pipiliin lang natin yung machine niya yan. So iCraft Loclick. Yan, okay lang natin yan dyan. Tapos hanapin natin yung isa-search natin yung Bluetooth dito. Tapos isi-search lang natin yung Bluetooth natin. Yan, tapos i-click lang natin itong refresh. Then kapag lumabas na si machine dyan, kapag after natin ma-refresh, i-click natin yung connect dun sa bandang kanan. So yan, hinahanap niya ngayon yung machine. And sinesearch pa niya. So yan, nakita na niya, i-click lang natin yung connect. Tapos after niya dyan sa baba, yung blue color na yan, na tab dyan sa ilalim, once na nag-highlight yan, i-connect natin ulit. Yan. So yan, ready na po yung natin to print. So ngayon, ang gagawin natin, i-adjust natin according sa size na gusto natin. Kasi kung ilalagay natin rito is A4, so yung A4 is 8 by 10. Yung matting naman niya is hanggang 12. So 12 by 12. Ito i-adjust nyo lang po yung size according sa gusto nyo. Dito parang nasa 3 inches yata yung gusto natin kunin dito. So i-reduce nyo yan. Madali lang mag-reduce kasi meron namang guide dyan. Makikita nyo yung height saka width niya. And then makikita nyo rin pa yung itsura niya dun sa mat. Kasi yung mat may inches grid. So after nyan, i-click na natin to ulit itong side na to. I-print then cut natin. Tapos dito sa baba, print, i-print lang natin. I-click lang natin yung naka-highlighted na button na yan. So pag click natin yan, mapupunta tayo sa printer properties. So pero dito i-click muna natin yan, yung blue na yan. Click mo lang uli yung button na yan. So yun nga, mararoute na tayo dyan sa printer properties. So isa-set lang natin yung
printing machine natin, kung anong gusto natin kalabasan, kung high color ang gusto nyo, kung gumagamit ka ng photo paper or yung ano lang mid. So dito gagamit tayo ng high matte, yan, matte glossy, tapos para makintab kasi gagamitin natin to sa cake. Tapos okay lang natin yan, tapos magpiprint na po yan doon sa printer nyo. So dapat siguraduhin nyo naka-on yung printer natin. So ang gamit ko lang rito ng printer is yung si Epson L121. So yan, hintayin lang natin matapos yung ma-print yan. Tapos katapos niya ma-print, may guide po yan sa gilid. Yan yung po yung babasahin ni Loclick. So yan na, dito pinakita natin nakasalpak na. So yan, pipili lang rin tayo rito ng ng color. So dyan dapat pipili ka ng color kasi pag click nyo yan, pupunta kayo sa button na yan, tapos hahanapin natin yung paper na gagamitin natin. So dito ang ginamit ko lang naman rito yung glossy na 200 GSM na QAP. Yan. Pwede naman kayo mamili dyan kahit 200 GSM, yan. Kahit ano naman piliin nyo dyan, pero usually yung 180 yung ginagamit ko dyan. Yan. Tapos kasi pwede nyo rin naman pong i-adjust yung force ng ng blade. Kasi usually kapag 200 GSM nasa 7.9 lang naman kailangan nyo dyan para makat nya. Yan, pwede nyo pong i-adjust dyan. So at least 7.9 to 8.1 para hindi naman masyadong baon na baon yung sa mat. Yan ang gamit natin dyan. So 7.9 lang. Tapos yung speed nya 5. Tapos yung yung passes nya 2. Ibig sabihin 2 beses nya dadaanan yung cut. So 2 beses nya ikakat. Yung 5 speed, yun yung usually na speed nung blade nung machine. Tapos yan nyo lang diyan, I know kung hindi niyo naman siya i-calibrate, kung okay naman yung machine niyo. Kasi kung hindi pantay yung mga cut niya, pwede niyo i-calibrate. Dito, click niyo lang yung I know. Tapos mapupunta na kayo dito sa tab na to. Yan. Andyan yung status nung printing niyo. So pag click niyo yung start, magi-start na ng percentage yan ng process. Tapos magsisend yan ng communication dun sa machine na start na yung pagka-cutting. Tapos makikita nyo dyan yung status nung kung ilang percent na. So dito guys, yung video na to ipinapakita natin dito kung paano mag-print and cut using tong si Loclick machine kasama yung nasa loob niya. Kasi usually hindi yan pag hindi nyo sinet yan or hindi nyo tinanggal yung background, tapos walang vector, usually mga image kapag in-upload nyo dyan, yung labas lang niya talagang ikakat niya. So dito, ipapakita natin na talagang ikakat niya rito yung pati loob. So ito nagbabasa pa si rito, si Loclick machine, din yung guide. Yung mga guhit na yun na parang L, guide niya yan, tinira niya kaagad yung gitna, di ba? Kasi may vector siya. Tapos sunod sa labas. Ayan. Napaka-precise niyan. Pero may time din na hindi precise to si Loclick, so doon pa lang papasok yung calibration. So yan, 2 beses niya dinaanan kasi 2 passes yung ginamit natin. Yan, so ngayon papatayin na natin siya. Makikita na natin dito sa desktop natin na completed 100% yung progress. Ayan. So ready na natin tanggalin yung i-release na natin yan, yung yan, double arrow yan. Yan yung release and saka insert. Yan, so naka-release na siya. Ngayon, babaklasin na natin tong nakadikit na to. Kasi nga naman kung gagamit kayo ng cutter sa kaguntik, hirap yan, di ba? Kitang-kita natanggal yung matatanggal yung loob niya. So, di ba? Ayan, so kitang-kita, di ba? So, na-cut na yung number 6 na pati sa loob. So yun lang po guys yung process ng pagkakat ng ng may vector sa loob. Kasi may nagtanong sa atin na idol natin rito na paano i-cut yung sa loob. Kasi yung una kong ginamit before is yung paano gumawa ng box. Kasi doon hindi ko na ipakita yung pagkakat. So yan, idinikit natin yan sa cake. And guys, kung hindi pa kayo subscriber sa channel natin, huwag kalimutan mag-subscribe para
At saka yung bell notification para updated kayo sa mga iba pang tutorial na ilalabas natin at sa mga video na nilalabas natin. And thanks so much for the usual support and hope to see you next time sa next video natin.